Isang mundo ng misteryo, takot at kasamaan ang nagkukubli sa likod ng bawat pahina ng kasaysayan. Ang mundo ng demonology. Sa Biblia, hindi lamang mga anghel at Diyos ang gumagalaw sa ating paligid. Mayroon ding mga nilalang na nagpapakita sa kadiliman, umaaligid, at nagtatangkang guluhin ang ugnayan ng tao sa Diyos. Sa episode natin, samahan niyo akong tuklasin ang ilan sa mga pinakamatinding kwento ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa mga demonyo ayon sa Biblia. Kaya maganda ka na. Ito ang mga kwento ng pakikipagtagpo sa mga puwersa ng kadiliman. Sa unang bahagi ng ating kwento, tumungo tayo sa isa sa mga nakakatakot at misteryosong tagpo sa lumang tipan, ang pakikipag-usap ni Haring Saul sa isang demonyo gamit ang tulong ng isang mangkukulam. Ayon sa aklat ng unang Samuel, si Haring Saul ay nagkaroon ng malaking takot sa kanyang kalaban, ang mga Filisteo. Nawala ang direksyon ni Saul at dahil iniwan na siya ng Diyos, napilitan siyang humingi ng tulong sa isang mangkukulam sa bayan ng Endor. Isang bagay na ipinagbabawal sa ilalim ng kautusan ng Diyos. Sa tulong ng mangkukulam, sinubukan ni Saul na makipag-ugnayan kay Propeta Samuel upang malaman ang magiging kapalaran niya. Ayon sa Biblia, isang nakakatakot na anyo ang lumitaw sa harap nila. Bagamat hindi binanggit kung ito ay isang demonyo o isang masamang espiritu, maraming naniniwala na ang nilalang na ito ay isang anyo ng demonyo na nagpakilala bilang si Samuel upang takutin si Saul. Isang nakakakilabot na paalala ang tagpong ito. Minsan, sa oras ng kawalang pag-asa, nagiging bukas ang tao sa mga hindi kanais-nais na puwersa. Ang susunod na tagpo ay mula naman sa aklat ni Job, kung saan ang Diyos mismo ang nagbigay permiso kay Satanas upang subukan ang pananampalataya ng isang tao. Ayon sa kwento, si Job ay isang matuwid at mayamang tao, minamahal at tapat sa Diyos. Ngunit sa isang sandali ng pagsubok, pumayag ang Diyos na subukin ni Satanas ang kanyang pananampalataya. Mula sa pagkawala ng kanyang mga anak hanggang sa pagkasira ng kanyang mga ari-arian at kalusugan, binigyan ni Satanas ng mga hindi matatawarang pagsubok si Job. Ang pagdurusang ito ay ginawa upang hamunin ang pananampalataya niya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi bumitiw si Job sa kanyang paniniwala. Bagamat hindi ito direktang pakikipag-usap, malinaw ang intensyon ni Satanas na sirain ang pananampalataya ng isang tao upang patunayan na ang tao ay madaling talikuran ng Diyos. Sa kwentong ito, makikita natin ang kapangyarihan ng pananampalataya sa gitna ng pagsubok at kung paano nagtatangkang mangwasak ang demonyo upang sirain ang relasyon ng tao sa Diyos. Sa panahon ng Bagong Tipan, isa sa mga pinakadramatikong tagpo ay ang mga eksena ng pagsapi ng mga demonyo sa katawan ng mga tao. Makikita natin sa maraming bahagi ng Ebanghelyo na maraming nasapi ng mga demonyo na nagdulot sa kanila ng matinding paghihirap. Isa sa mga kilalang kwento ng pagpapalayas ng demonyo ay ang istorya ng nasapian sa Gadara, kung saan pinatalsik ni Jesus ang isang pangkat ng mga demonyo na nagpakilala bilang legion. Nang palayasin ang mga ito, lumipat ang mga demonyo sa baboy at sila'y nagtakbuhan at nalunod sa dagat. Ang pangyayaring ito ay isang patunay ng kapangyarihan ng pananampalataya
laban sa mga puwersa ng kadiliman. Ipinakita ni Jesus na walang kapangyarihan ng demonyo kung may tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa isang matinding kwento ng tukso, mismo si Jesus ay tinangka ni Satanas sa ilang. Ayon sa Ebanghelyo, bago magsimula si Jesus sa kanyang ministeryo, nag-ayuno siya ng 40 araw at gabi. At sa sandaling iyon, dumating si Satanas upang siya ay tuksohin. Sa unang tukso, inalok ni Satanas si Jesus ng tinapay upang subukin ang kanyang gutom. Sinundan ito ng 2 matitinding tukso, ang magpakamatay upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. At ang huling tukso ay kung saan inalok ni Satanas ang lahat ng kaharian ng mundo kapalit ng pagsamba kay Satanas. Subalit, nanindigan si Jesus at hindi nagpadala sa tukso. Pinakita ni Jesus na kahit gaano kalakas ang hatak ng kasamaan, ang tunay na pananampalataya ay may kapangyarihan upang mapaglabanan ito. Sa huli, puntahan natin ang mga pahayag mula sa aklat ng Pahayag, kung saan ang pinakahuling labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ay inilarawan. Sa huling bahagi ng Biblia, binigyang diin ang mga demonyo at ang kanilang papel sa pagkalat ng kasamaan sa mundo. Ayon sa aklat ng Pahayag, magaganap ang labanan ng Armageddon, kung saan ang mga demonyo at ang kanilang hukbo ay makikipaglaban sa mga anghel at puwersa ng Diyos. Ito ang pinakahuling paglalaban kung saan tatapusin ang kasamaan at ang mga demonyo ay itatapon sa lawa ng apoy. Ang mga demonyo ay magtatangkang guluhin ang mundo, ngunit sa bandang huli, ipinakita ng pahayag ng kabutihan ang magtatagumpay. Mga kaibigan, nakita natin ang mga nakakakilabot na eksena ng pakikipag-ugnayan ng mga demonyo sa mga tao sa Biblia. Mula sa tukso hanggang sa pagsapi at sa mga huling pahayag, ipinakita ng mga kwentong ito na ang kadiliman ay tunay na naroroon sa ating paligid. Ngunit tandaan, sa bawat laban ng kabutihan at kasamaan, ang pananampalataya ang nagbibigay ng proteksyon laban sa puwersa ng kadiliman. May mga lugar na binabalot ng kadiliman at misteryo. May mga tao na nagkaroon ng kakaibang karanasan na hindi nila malilimutan. Mga kwento ng demonyo at kakaibang presensya na hindi may paliwanag. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa mga lugar na pinaniniwalaang may nakakakilabot na presensya. Makinig, ngunit mag-ingat. Hindi lahat ng kwento ay para sa may hinaang loob. Ang unang kwento natin ay mula sa Old Hospital on Hillview Lane, London, United Kingdom. Ang unang kwento natin ay naganap sa London, sa isang lumang ospital na tinatawag na Hillview Lane Hospital. Sa mahigit 100 taon nang itinatag ito, naging saksi na ito sa maraming kamatayan, lalo na noong panahon ng Black Plague. Ang ospital na ito ay iniwan noong dekada 80 dahil sa napapabalitang mga paranormal na aktibidad. Noong taong 2015, si Laura Smith, isang paranormal investigator mula sa London, ang nagtungo sa Hillview Lane Hospital kasama ang kanyang team upang magsagawa ng pag-aaral. Ayon kay Laura, sa oras na pumasok sila, ramdam agad nila ang bigat sa paligid. Parang may mga matang nakatingin sa kanila. Nang makarating sila sa basement, biglang bumagsak ang temperatura. Sa dilim, nakita nila ang isang matangkad na anino na lumapit kay Laura. Ayon sa kanya, ang mga mata nito ay kulay pula at tila nakangiti na parang bang natutuwa sa kanilang takot. Nagsimula sila makaramdam ng matinding bigat sa kanilang dibdib. At si Laura mismo ay hindi makagalaw. Para bang may puwersang pumipigil sa kanya. Sa kanilang paglabas mula sa ospital, naiwan si Laura ng mga pasa sa kanyang braso at leeg.
Ikinuwento niya na may nararamdaman siyang presensya na parang sumama sa kanya pabalik sa kanyang bahay. Kinailangan pa niyang humingi ng tulong sa isang exorcist upang mawala ang presensyang iyon. Sa ating kalawang kwento ay mula naman sa Spanish Villa in Valencia, Spain. Sa Valencia, Spain, may isang matandang villa na itinayo pa noong 1800s. Ang Villa de las Sombras o Villa of Shadows ay kilala sa kakaibang enerhiya nito. Si Manuel, isang 45 na taong gulang na negosyante, ay bumili ng villa na ito para gawing rest house ng kanyang pamilya. Subalit hindi pa nagtatagal ang kanilang paninirahan, nagsimula nang mangyari ang mga hindi maipaliwanag na bagay. Isang gabi, habang natutulog si Manuel, nagising siya sa mabigat ng pakiramdam sa kanyang dibdib. Pagmulat niya, nakita niyang may isang babae na nakaputing damit, ngunit may kulay itim na mata. Walang puti, na nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang lumabas na boses. Dahan-dahang lumapit ang babae at sinabi sa kanya, "Hindi ka malugod dito. Alis." Kinaumagahan, kinuwento ni Manuel sa kanyang pamilya ang nangyari, ngunit hindi sila naniwala. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang makakita rin ng mga anino ang kanyang mga anak at narinig nila ang mga bulong mula sa mga sulok ng kanilang bahay. Sa bandang huli, napilitan ang pamilya ni Manuel na lisanin ang villa. Ngayon, ito ay nakatayo pa rin. Ngunit, iniwan na at pinaniniwala ang may masamang espiritu. Tumungo naman tayo sa Pilipinas, sa isang kilalang sementeryo sa Maynila. Ayon sa mga kwento, maraming namamasyal dito na nakakaramdam ng kakaibang presensya. Ngunit ang pinakamatinding kwento ay nangyari noong 1997 sa isang lalaki ng pangalan ay Arnel. Location natin, The Demon in Manila Cemetery, Manila, Philippines. Si Arnel ay pumunta sa sementeryo upang dalawin ang kanyang yumaong kaibigan. Madaling araw iyon at siya lamang ang tao sa lugar. Bigla siya nakarinig ng kaluskos at paglingon niya, nakita niyang may anino ng lalaki na may matatalim na ngipin at pulang mata. Lumapit ito sa kanya at nagpakilalang Lucian. Nang maramdaman ni Arnel ang malamig na simoy ng hangin, bigla niya napagtanto na hindi ito basta-bastang espiritu. Nagdasal siya ng Ama Namin at habang nagdadasal, naramdaman niyang parang may lakas na humahatak sa kanya papunta sa ilalim ng lupa. Sa kabutihang palad, isang caretaker ng sementeryo ang nakakita sa kanya at tumulong sa kanyang makatakas. Hanggang ngayon, hindi makalimutan ni Arnel ang presensya ni Lucian at ang nakakatakot na pangyayaring yon. Sinabi niya na ang mga mata ng nilalang ay nananatiling nakaukit sa kanyang alaala. Mula noon, iniwasan na niya ang lugar na iyon. Ang ating ikaapat na kwento ay mula sa The High School Encounter in Sao Paulo, Brazil. Huling kwento natin ito ay mula sa Sao Paulo, Brazil, sa isang lumang gusali ng eskwelahan. Isang grupo ng mga estudyante ay nagpalipas ng gabi para sa kanilang retreat. Ngunit ang kanilang gabi ay nauwi sa isang nakakatakot na enkwentro. Habang natutulog ang lahat, nagising si Paula, isang estudyante, dahil sa may mabigat na pakiramdam. Sa dilim, may naririnig siyang mabibigat na hakbang papalapit sa kanya. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, may nakita siyang isang matangkad na anino, may sungay at walang mata, na nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Hindi siya makagalaw, para bang may pumipigil sa kanya. Maya-maya pa, nagising ang kanyang mga kasama at nakita rin nila ang nilalang. Pagsapit ng umaga, ikinuwento ng mga guro ang kasaysayan ng gusali. Dati pala itong ginamit bilang ospital noong digmaan at ayon sa mga alamat, marami sa mga kaluluwang hindi matahimik ang nananatili rito. Ang kwentong ito ay nananatiling buhay sa kanilang eskwelahan.
At maraming mga estudyante ang nag-aalangan ng manatili sa gusali paglampas ng hating gabi. Mga kaibigan, ang mga kwentong ito ay paalaala na hindi natin lubusang nauunawaan ang mundo sa paligid natin. May mga lugar na nagtataglay ng kakaibang enerhiya at may mga kwento ng demonyo at presensya na hindi basta-basta mawawala. Isa itong paalala na mag-ingat tayo sa ating mga pinupuntahan dahil hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag. Kung gusto niyo makarinig pa ng mga nakakatakot na kwento, mag-subscribe sa ating YouTube channel, i-like ang video at i-comment nyo kung meron din kayong sariling karanasan sa mga presensya ng dilim. Mag-ingat at tandaan, hindi lahat ng lugar ay ligtas. Hanggang sa susunod na mga video.